Katulad sa trabaho namin mga kapatid. Dahil nag-upgrade yung hotel na tinatrabaho namin. Merong sinisit up na bago. So yung luma, tatanggalin. Tapos maya-maya naman, tatanggalin na naman yung bago, pero meron na naman isisit up. Sabi ko, grabe no? Para lang kami ditong servant. Tapos lahat ng gusto nilang sasabihin, kailangan namin sundin. So sila yung commander, kami yung servant. Kahit sa inyo din, nararanasan nyo din yan, di ba? Kapag sinabi ng amo nyo na, masyado itong matamis. So, i-adjust nyo, masyado itong maalat, i-adjust nyo. Gusto ko ganito ha, pag uwi ko, ito na yung nakahanda. Tapos, di ba, maraming guidelines. Sila yung commander, tayo yung sundalo. At we are so very obedient. No? Kasi, we respect them at wala tayong magagawa. Pero sad to say, in terms of our relation with God, kaya natin mag-disobey. Bakit kaya, no? Do we have the right respect for the God? Kasi if we respect our employer, for sure, we can also respect God. So the problem is not with the one we respect, it's on our side. Kaya nawa, kung paano natin nirespeto yung ating mga superiors, ganoon din po natin nirespeto at i-obey ang ating Diyos. Yung context po nito mga kapatid ay nasa Exodus. Sa mga nagbabasa ng Bible, familiar po kayo nito mga kapatid. Ito po yung isang illustration na makikita niyo sa internet. Yung journey ng Israelites from Egypt to Promised Land. Hindi po ito 100% exactly correct. Kasi lahat po na makikita niyo is debatable. Lahat ng detalye hindi eksakto. Pero makikita natin dito na ang kanilang journey is very complicated, very chaotic, pabalik-balik, kaya may iba't ibang kulay. Ngayon, yung journey nila mga kapatid depends on God. Kung alam niyo po yung Ark of the Tabernacle, yung kahon na kanilang binibitbit, kanilang binibitbit. Meron yung space mga kapatid sa kahon na merong ulap. Yung ulap na yun yung presensya ng Diyos. Every time yung ulap na yun aangat, ang mga Israelites lalakad. Ngayon, kung yung ulap na yun is bababa, hihinto din sila. Yun yung nagiging signal ng mga Israelites, either you walk or they will stop. At depende sa ulap na yun, kung gaano siya katagal mag-stop, ganun din sila katagal mag-stop sa lugar na nandun sila. Kung yung ulap ay mag-aangat ng ilang linggo din silang maglalakad. So, they are very obedient. Nawa, maging katulad din tayo sa Israelites that time na they are very obedient. Naghihintay na sila ng signal ng ating Diyos. Mga kapatid, I advise you mga kapatid, katulad ng mga Israelites, gawin po natin. Whenever there is no sign, we should not do anything. Bakit? Because we will just waste everything. Matatanda na po tayo dito po. Marami na tayong sinayangan, marami na tayong pinakawalan ng mga bagay dahil nagmatigas tayo, nangunguna tayo, hindi tayo naghihintay ng sign. Kaya as Christians mga kapatid, we should wait for the sign. Paano ba yan, brother? Ayoko nang magtrabaho, nakakapagod na, gusto kong mag-business. Alam niyo po mga kapatid, this na-realize ko po. It's better to work for the rest of your life than to have a business that will cost your life. Ba't ako mag-business kung ayaw ng Diyos? Kung gusto ng Diyos na habang buhay ako maging empleyado, sige Lord. Hindi po masama ang mag-business mga kapatid. Kung sinasabihan kayo ni Lord na mag-business kayo. Kasi nga, hindi rin naman lahat ng bagay maganda sa trabaho. At kapag sinabihan kayo ni Lord na, trabaho ka lang, hindi magtrabaho lang tayo. Kasi it is risky mga kapatid if you go to a thing, if you start a thing na walang signal ng Diyos. Kasi sino yung sisisihin mo? Sarili mo. Nagsayang lang tayo.
Kaya, we should wait for the Lord's signal before we start something. We should wait for the sign. E paano yung sign, brother? Hindi clear. You ask it, mga kapatid. Because God is not God of confusion. He is the God of clarity. He will reveal it clearly for you. Are we attentive to God's command? Ang ating commander. Yes, brother. Attentive kami, lalo na kapag Jeremiah. Ang ganda, yes. I claim it, I receive it. 29, yes, I like it. 11, yes. I receive it. Sabi nun, napaka-attentive natin, no? Hindi pa nga, Jeremiah, yes, alam ko yan. Life verse ko yan. Grabe, parang isang verse lang yung Jeremiah ba? Tapos, lalo na kapag sinabi na, you will expand your borders. Yes, Lord, I want more, I want more. Grabe no, napaka-attentive natin kapag mga magagandang mga words. Lalo na kapag sinabi na, I will be with you wherever you go. Then, lalo na kapag sinabi na, I have come to this world so that you may have life and have it to the full. Yes, Lord, I claim it. Grabe, napaka-attentive natin. Kasi good, mga good news. Pero kapag sinabi ni Lord na, bring your whole tithes to the storehouse. Ano yun, Lord? Paano yung malinaw, Lord? Lalo na pag sinabi ni Lord na, pray for those who persecute you. Tapos, kanina lang meron kang kaaway. Parang ibang church yata yan na Bible. So, my point mga kapatid is nagiging selective po tayo. Ang mga sundalo po ba mga kapatid, nagiging selective po ba sa kanilang commander? Di ba hindi? Kaya kung maalala niyo po sa Matthew 8, yung the faith of the centurion, di ba sabi niya, isa din siyang commander. Sabi niya kay Lord Jesus Christ na, for me is also in a position, I also have people under me. So siya yung superior. If I say to this one, go, he also go. If I say to this one, come, he also come. If I say to this one, do this, and he also does. So siya yung commander at yung kanyang servant is very attentive. Kahit hindi gusto ng servant, ginawa niya. Nawa, ganun din po tayo. Kahit hindi natin gusto yung pinapagawa ni Lord sa atin, gawin po natin. Hindi po tayo dapat maging selective. Hindi na tayo bata. Kasi ang bata, ayoko nito, gusto ko hotdog. Diba? Bata ba ba tayo? Hindi. Dapat kaya na tayo kahit ano. Pero lang doon sa may mga allergy kasi ibang sitwasyon yung may mga allergy. Eh, dapat hindi tayo selective mga kapatid. Hindi tayo selective na, no. Ayaw mag-attend ng church si Brother Pareto. Hindi nakaka-encourage. Laging nagsisermon. Mga kapatid, huwag pong ganon. Kasi kung gagawin po yan sa inyo, sasabihin ko na, ayaw mag-preach sa kanila kasi mga ibang sekta yata to. Diba? Dapat hindi tayo selective mga kapatid. And every word that God has given us is beneficial. Kaya dapat tanggapin po natin. Hindi lang puro matatamis. Kaya nagkaka-diabetes. Dapat balance. Kaya din tayo ng mapapait. Tulad ngayong gabi, mapait. Kaya parang ampalaya ngayong gabi mga kapatid. Ngayon, ito yung karaniwang gusto ng isang tao mga kapatid. Walang commander na nagmamando sa kanila. Diba? Kung mapapansin niyo po, ito po yung naging motto natin nung wala pa tayong relasyon sa Diyos. I am in full control of my life and enjoy every aspect of it. This is my body. I have the right to do anything. Yung iba, nagpapadagdag, nagpapatanggal, di ba? Kasi, ano ko yun katawan ko to, pagmamayari ko to. Yan yung buhay ng isang hindi mananampalataya. Pero ang buhay ng mananampalataya, hindi. Iba na. Kasi when you accept the Lord as your God and Lord and your Savior, wala na. Kasama ka ng pinako sa krus. Kasama ka ng namatay. Kaya siguro mga kapatid,
May mga taong ayaw maging Kristiyano. Kasi ayaw nilang i-give up yung sarili niya. Kasi gusto nila ako ang utro sa aking buhay. Gusto ko, ako ang masusunod sa mga pangasawa ko, sa magiging trabaho ko. Sa totoo lang ako, ganun po ako. Gusto ko, masusunod ang plano ko. Pero in-reveal sa akin ni Lord, pinakita ng maraming beses ni Lord, hindi ikaw ang masusunod. Okay, Lord. Gusto ko lang naman matulog, Lord. Hindi ikaw ang masusunod. Kaya hindi nakatulog si Marito. Okay, Lord. It will be a testimony for your name. Ako ang masusunod. Kaya, salamat sa Diyos sa strength na binigay niya sa akin. Nakita ko po ito sa ibang church mga kapatid. Sa kanila, Messenger version, sa atin, WeChat version kasi nasa Macau tayo. Sabi po nila mga kapatid, ang buhay daw po ay parang nagmamaneho ng sasakyan. Ngayon, sa biyahe nating buhay, ito yung gusto natin. Tayo lang yung nagmamaneho. Pansin niyo po kapag tayo lang magmamaneho, ay marami sa atin hindi makarelate kasi wala naman tayong sasakyan. Bike lang muna or motor. Gusto natin na tayo yung nagmamaneho kasi di ba, pwede natin puntahan kung saan natin gusto, pwede tayong magtagal, walang magsasabi. Pero na-realize mo rin, delikado kapag ikaw lang pala mag-isa. Bakit? Kasi sa haba ng biyahe ng buhay natin, panigurado, magkakaroon tayo ng problema. Una, ang gulong, kailangan palitan. Ang mga piyesa, masisira. Ang mga gasolina, magastos. Maintenance, problema pala. Pero sa una, masaya. Nakabili po kayo ng mga motor na tapos sasakyan. Diba? First month hanggang 6 month, ganda talaga pag may motor. Pero after 3 years, ang hirap ng may motor. Ang daming problema. Kaya mga kapatid, di maganda ang nag-iisa sa biyahe ng buhay. Dapat mayroon tayong kasama. Katulad ng anak sa Luke 15, the parable of the lost son, o yung tinatawag na prodigal son. Umalis siya sa papa niya. Ng ibang bayan, ilustay ang pera ng papa niya. Mag-isa, solo flight. Anong nangyari? Bang! Disgrasya. Ganyan po usually ang nangyayari kapag ikaw mag-isa. Na disgrasya. Kahit sinong tao ka pa mga kapatid, kahit minum ka pa ng maraming rainfall, kung mahaba ang biyahe, darating ang panahon na aantukin ka. At kapag babiyahe ka na mag-isa, disgrasya. Kaya it's better to travel in life with someone that will wake you up. Dahil kapag nagbiyahe ka, nakatulog ka, patay. Kaya dapat mayroon kang kasamang magigising sa iyo. Sinong nakaranas nito na ginising ka ni Lord? Sa kamaliang tinatahak mo. Ganun ka-importante kapag may kasama kang Diyos. Gigisingin ka sa inaantok mong buhay. Kaya, mga kapatid, huwag tayong bumiyahe ng mag-isa. Kaya ngayon, kapag na-disgrasya na, ito na yung kasunod. Sabi dito sa Hosea, then I will return to my lair until they have borne their guilt and seek my face. Importante ito mga kapatid. In your misery, you will earnestly seek me. Sa panahon ng problema, ang anak ng Diyos hahanapin ang kanyang ama. So, kailangan pa ba nating mahulog sa rock bottom? Sa pinakamalalim na lugar, pinakamababang level ng buhay? Huwag na mga kapatid, di natin kailangan bumaba ng matibay, ng napakababa. Baka mahirapan na tayong bumangon. Kaya every day, we need to seek God earnestly. Akala ko mga kapatid,
God's face always on our side. Hindi pala. Yung nabasa ko itong verse na to, kapag ang Diyos na puno, tumatalikod din sa atin. God is merciful, but God don't want to be abused. Huwag po sana natin abusuhin ang grasya ng Diyos. Although unlimited ang grasya ng Diyos, hindi nagpapaabuso ang Diyos. Huwag natin hintayin na dumating ang problema sa atin bago tayo lumapit sa Diyos. Wala pang problema, dapat lumapit na tayo sa Diyos. Dapat meron tayong kasama. Kasama natin siya lagi. So ngayon mga kapatid, kung meron ng problema ang isang tao malapit na sa Diyos, pinapasakay niya na sa sasakyan. Ito. Okay Lord, pasok ka na sa sasakyan Lord. Ngayon si Lord, nature niya talaga yung pagiging palautos. Ang pangiting nga kasi palautos no, parang amo natin, employer natin, napakapalautos naman ito, no? Pero it's a nature of God, mga kapatid. God is a commander. Even the creation ng mundo, let there be light. Diba? Command. Nung si Abraham, inutusan niya si Abraham na pumunta ka sa ibang lugar, iwanan mo yung pamilya mo. Otos. Sa panahon ni Noah, inutusan ni Lord si Noah na mag-build ng ark, ng barko. Kahit sa New Testament, nag-uutos din si Lord, di ba? Sa Bible, sa Gospel of John, meron tayong 77 commandments. So kung may commandments, merong commander. Siguro, ayaw natin yung word ng commander kasi parang naka-negative, no? Kasi para tayo nagiging utosan. Yes, we are utosan, mga kapatid. Ayaw maging utosan. Utosan nga tayo dito sa mundo. Utosan nga tayo sa tao. Sa Diyos pa ba? Di ba? Kaya tanggapin natin, we are servants of God. We are stewards of God. At it's a privilege, mga kapatid. Kung papakinggan ng iba, parang ang pangit naman ng Diyos niyo, ginagawa kayong alila. Hindi yan alila. It's a privilege to serve the living God. Ay mga kapatid, kapag si Lord pumasok na sa buhay mo, nasa sasakyan na siya, marami siyang instructions. Katulad ng pagdadrive, maraming instructions. Turn left, kapag nag-turn left ka, dapat mag-signalize ka, tapos tuturuan ka ni Lord. Kapag nasa pedestrian ka, dapat mag-stop ka. Tapos kapag may ambulansya, dapat gigilid ka. Kung ikaw yung nag-drive, ano ba ito? Napakaraming instruction. Ay, wala talaga, makarelate talaga ako. Gets ko kayo mga kapatid kasi hindi pa naman tayo nagkuha ng lisensya sa pagdadrive mo. Pero, discover ko po yung mga kapatid para makarelate tayo ng konti. Ngayon, ang dami naman ng instruction mo, Lord. Pabayaan mo nga ako, Lord. Naramdaman niyo po yan mga kapatid. Yung parang, ano ba ito, Lord? Ang daming bawal sa'yo. Ang daming do's. Ang daming don'ts. I want a life that I am in control. Ako mga kapatid, simula po nung siguro last year, yung conviction ko sa akin is very heavy. So, I also try my best to respond God's calling. Ngayon, yung nature ko po is hindi talaga papasa. Tapos sabi ko, Lord, gusto kong mag-follow sa'yo, pero by my own. Soloist ako, Lord. Ayaw ko may makasama, ayaw ko may mapabigat. Kasi nga, sa akin palang problema ko na yung sarili ko, tapos meron ka pa ipapasama sa akin. Ayaw ko na, Lord. Gusto ko yung dating buhay ko, wala masyadong responsable, tuloy lang ang buhay, gusto ko lang ako lang. Kaya sabi ko nila, Lord, ayaw ko na, Lord. Gusto kong mabuhay ng mag-isa. Hindi niyo ba nararanasan mga kapatid? You are so blessed mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, naranasan ko po yung naranasan ni Elijah. Sabi ni Elijah, kunin mo na ako, Lord. Sabi ko kaninang madaling araw, Lord, gusto ko matulog talaga, Lord. Puyat kami kagabi sa fellowship, tapos mag-preach pa ako bukas ng gabi. Gusto ko matulog, Lord.
Tapos, dumating na po, alas 5 na mga Lord, yung alarm ko 6:30, Lord, alas 5 na. Lord, patulogin man ako, Lord. Tapos huwag mo na akong gisingin, Lord, kasi nakaka-stress yung mundo dito, Lord. Daming problema. 4 na araw pa bago magsahod, tapos pagsahod ko, kulang na naman. Daming problema dito, Lord. I want to live a holy life. I want to have a pure life. Pero lagi akong nag-fail. Kunin mo na ako, Lord. Di rin naman ako nakatulog. Pero ginisip pa rin talaga ako na, Lord. Sabi ko, may trabaho. Okay, Lord, ikaw ang commander. Ayaw mo ako matulog. Okay, Lord. Kaya na-realize ko mga kapatid, isa sa training ng mga sundalo, walang tulugan. Grabe yung training ng mga sundalo mga kapatid. Kaya tayo ng mga sundalo ng Diyos, dapat hindi rin tayo matulog. Hindi literal. Matulog sa presensya ng Diyos. Dapat lagi tayong gising sa presensya ng Diyos. Kahit si Lord Jesus Christ, mga kapatid, naranasan din po niya ang bigat ng responsibilidad. Kaya sabi niya, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. An angel from heaven appeared to him and strengthened him. And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Ganyan po ka-stress si Lord Jesus Christ. Ganyan siya ka-problemado. Kasi grabe yung responsibilidad, grabe yung task na ibinigay ng Diyos para sa Kanya. Pero hindi siya nasunod. But God's will be done. Kaya sabi ko kanina, okay Lord, kung ayaw mo akong matulog, your will be done. Kaya naligo na lang po ako mga kapatid at nagpatuloy sa buhay. Kaya ngayon nakatayo ko sa inyong harap because God's will be done. Even in discomfort, we will serve the Lord. Ngayon, attitude kasi tayo, tinuturuan tayo ni Lord, tapos feeling natin, marami tayong alam, mas nakakalam tayo kay Lord, nagbibigay tayo ng advice kay Lord. Diba? Pag naghanap ka ng trabaho, ito, makaread kayo. Lord, gusto ko po yung trabaho na yung day off Sunday. Nagsasuggest ka, no? Katulad ng babae na yan. Tapos, yung sahod, ganito. Secret naman. Basta 5 digits. Tapos, gusto ko, Lord, 8 hours. Tapos, may libre uniform, may libre pagkain. Tapos, may McDonald's. Tapos, may shuttle bus. Parang may recommendation kay Lord yan. Parang tayo yung nakakalam. Kaso, hindi na tayo yung driver. Pwede kang mag-suggest, pero ang masusunod yung driver. Katulad ni Peter. Sabi dito ni Peter, Lord, hugasan mo po ba yung mga paa namin? Sabi ni Lord dito, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Sabi ni Peter, kasi si Peter parang medyo bida-bida to si Peter parang kayo din, at ako. Lord, you shall never wash my feet. Diniin niya talaga yun. Sabi ni Lord, unless I wash you, you have no part with me. Si Peter, grabe, parang yung sa classroom, yung nagtanong ng teacher, hindi pa tapos, ako! Sagot na naman si Peter, then, sabi ni Peter, then Lord, not just my feet, but my hands and my head as well. Grabe, no? Napaka-expert talaga niya yun. Bida-bida talaga. Sabi ni Peter, sabi ni Lord, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean. Though not every one of you. For he knew who was going to betray him, and that was why he said, not everyone was clean. Mga kapatid, tigilan na po natin yung pagiging bida-bida sa ating buhay. Naranasan ko na po yung plano. Sabi ko, noong 2018 mga kapatid, after 3 years, makakapagbahay na ako. Pag nagkabahay ako, tsaka pa ako mag-aasawa. Para in case maghiwalay kami, hindi yung conjugal yung property. Wisdom daw.
wisdom of this world. Dumating ang COVID-19. Nagkabahay na ako. Pero nireritahan ko. Sabi ko, okay, plano na naman. Ngayon, punta ako dito sa church. Sabi ko, okay Lord, I will serve you Lord. I will be your drummer Lord. After 3 years, 3 weeks na po akong nagpa-practice mag-drum mga kapatid. Last time po nag-practice ako, lalong lumalayo. Sabi ko, Lord, ikaw ang commander. Kung ayaw mo akong maging drummer, okay, maging preacher. Ikaw ang commander. Kaya susunod ako sa gusto mo. Lord, pwede po ba akong maging photographer? Saan? Sa church at sa labas na Lord. Sa church lang. Maganda sa labas, Lord. Meron kaming extra income. Ako ang commander. Sige, Lord. Hanggang hindi na po ako nagpo-photography, mga kapatid. Kasi sumusunod ako sa commander. Alam niyo po, every time na mimili ako sa Lord, lalo lang po akong nahihirapan. Kaya na-realize ko po, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi ko na pipilitin. Bahala na ang mga taong lumayo sa iyo, hindi ko na pipilitin silang bumalik. Sa church natin, kung sino yung lumayo, you have the freedom. The door of the church is open when you go out and is also open when you come back. Kaya mga kapatid, God is making us very, very strong and equipped para hindi po tayo maging emotional. Dahil meron talagang mga taong aalis. Last week po, pinanood ko po yung mga video natin, last 3 years ago. Sobrang nakakamiss po. Sila Sister Smith, sila Sister Sonia. Sabi ko, nakakamiss naman. Pero ganyan po talaga ang buhay. Hindi po tayo laging magkakasama. Kaya kapag naging emotional po tayo, we will just feel. Kaya hindi emotion, kundi wisdom. Kaya huwag tayo magpabila-bila mga kapatid. We just follow the commander. Kaya gusto ko po si Pres Eli mga kapatid. Grabe. Sabi ko, Lord, I want to have this kind of submission. Yung context po nito mga kapatid, si Eli po is a priest. Ngayon yung mga anak niya ay nagkasala. Tapos promise ang Diyos na their family and the next generation will be cursed. Ibig sabihin, yung mga anak niya mamamatay.